Wow. Good morning mga kapatid. Good morning to all the servants of the Lord. All sons and daughters of the Lord. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Nandito naman tayo sa ating segment live. Excuse me, so that we can learn something today. Pray that the Lord will give us wisdom to explain to you what's happening in these last days mga kapatid. So good morning sa lahat ng mga viewers at watchers natin all over Philippines, all over the world, no? Binabati ko lahat. Sila Brother Jonathan, Brother Balong, Wilfred, no? Sila Mercy Belen, Baby Jane, no? Rachel Jane, ano pa mga watchers natin, no? Thank you for watching, no? May isang tayo, ano po, ma'am, kung saan, taga saan ka po, sister, taga saan po tayo? Good morning. Paki-comment kung taga saan po kayo para ma-recognize po natin, no? Good morning sa lahat ng viewers all over the Philippines. Marami tayong mga viewers sa Luzon, sa Cavite, sa Quezon City, sa Bicol, Pangasinan. Good morning sa lahat ng kapatiran natin sa Japan. Kay Pastora Joey Lee, no? Kay Pastora Maria Concepcion sa UK, sa mga kapatid natin sa UK, no? Karen So, si Chi Smith, Mighty Slatter, no? Si Bing, no? Si Sister Bing sa Florida. Binabati ka namin dyan. Sa lahat ng mga international, mga brothers and sister natin, mga kapatid na nagsusubaybay paminsan-minsan, in spite of their busyness, but nag-watch sila mga kapatid. Sa mga kapatid natin sa FBW, no? Fiery Voice Watchman, no? Worldwide, no? Sa mga pastor sa FBW, binabati ko po lahat, no? Hindi ko man maisa-isa, but si Pastor Conrad, Pastor Asaki, si Pastora Pasita, si Chel sa Aita Missions, no? Mga pastor, si Pastor Jonathan, si Pastor Joseph, no, sa FBW, salamat at good morning sa inyong lahat. Binabati din natin lahat ng mga kaibigan natin, no, sa mga iba-ibang mga religion na nag-share, no, by the way, yung live ko regarding sa Neuralink, no, umabot ng 100 plus shares and almost 1,000 views. So praise God sa breakthrough. I started live nung February 1, mga kapatid. So the Lord is really blessing this program, and the Lord will continue to enlighten the minds of those who watch this program. So kasi nga we take advantage while ang FB natin ay ma-access pa natin, because there will become time na hindi na talaga ma-access ang FB at hindi na natin ito maipahayag, mga kapatid, dahil kino-consider na itong fake news or conspiracy theory. May mga laws na regarding that. And even si BF mismo naga-take down na sa mga ganitong mga sharing. Pero yung mga kalaswaan, yung kahubaran, yung mga nonsense na mga stories ay walang mga restriction, mga kapatid. So we take advantage in Facebook, mga kapatid. No, you have
and you can share as many as you can. So we take advantage while we can still share in our BF live, no, BF live. So we have codes, mga kapatid, like when we say Facebook, we say BF, no? When we say Antichrist, it's AC, okay? When we say, turok, no? Kasi sinisensored talaga ng BF, ng tameme, no? Sinisensored talaga nila yung mga nagsasabi ng mga truthers, ang tawag, these last days. So, while waiting for others, mga kapatid, no, we say good morning. Good morning sa lahat. Lahat ay hope and well, pray and hope na you are in a good condition, no? Lalo na, no, na nandito na tayo sa malupit na panahon. So, how are you? Today is Saturday, mga kapatid, no? Panahon ng paglalaba. So, pwede nyo pong isali nyo ako sa inyong paglalaba, mga kapatid. While naglalaba kayo, yung cellphone nyo, i-bluetooth nyo, and then, makinig kayo for this knowledge. This is new knowledge, mga kapatid. We will connect science into what's written in the Bible. So, alam nyo, kapatid, Bible is the best science book, no? Kala kasi natin, ang Bible is, way of life, paano mamuhay dito sa mundo, paano mamuhay ng righteous. But, if we will discover Bible, mga kapatid, Bible is a science book, no? It's not just manual or tinatawag nilang basic instruction before leaving earth or Bible. It not just manual for life, but also Bible is a science book, mga kapatid. So I encourage you to read the Bible. Mga UFO na mga sabi ng mga aliens, nandito yan sa Bible, mga kapatid. No, yung sinasabi nilang mga transportation, science fiction, na yung kaya ng tao na from here matransport in kanyang spirit from other yung mga kikikita natin sa movies. Ang tawag niyan transporter, nandito yan sa Bible, no? Si Philip in the eunuch, no, that story, that is what we call the transporters, no? Mawawala sila, papunta sila sa... So Bible is a science, mga kapatid, no? If you want also to learn about quarantine, no, if we read in the book of Deuteronomy, Leviticus, Deuteronomy, no, may mga ways how to quarantine people, no? Yung times na nagkakaroon ng pandemic or epidemic sa panahon ni Moses, no, dito sa Bible, may mga ways kung paano gi-quarantine ang mga Israelites that time. Gina-separate nila. So, Bible is advanced, mga kapatid. This is a medical book. This also a science book. This also a business book. No, kung gusto kang maging magaling na negosyante, this principle of the Proverbs are for business. No? If you are, lahat, mga kapatid, parang lahat ng libro sa buong mundo, no, sinamarize ng Bible, mga kapatid. Oh, thank you po for watching De La Cruz, no? Yoni, no, from Pangasinan. Salamat po, maraming salamat. So, kapatid, huwag nating i-box ang Bible, no? Bible is sinasabi tayong science, no? It talks about earth, no? Wala pa na-discover ang telescope, mga kapatid. Si Galileo Galilei, during the time of discovery of telescope, 1960s, saka pa nila nakikita ang planets, anong forma ng planets. Ito pala. Saka pa sila nagsasabi na ganyan ang situation natin. But in Job, as we read in Job, makikita na natin that
The Lord hung the earth with nothing. So walang naghawak sa ating sanlibutan, wala siyang foundation. The Lord hangs the earth, no? So Bible really is a science book, mga kapatid. If you try to read it from Genesis to Revelation, it's all about science. When we talk about solar flares, nandito yan sa Bible. No, the coming solar flares or solar storms, the elements, the firmament, everything, the atmosphere, no? The level, no? So, the galaxies, nandito yan lahat sa Bible, mga kapatid. So, Bible is the best science book I ever heard. So, about this, no? In these last days, mga kapatid, may tinatawag tayong the mutation. So, we talk about the genes. Nandito rin yan sa Bible, no? Genes. The DNA, nandito sa Bible. Genesis 28 verse 12. Nag-dream si Jacob about the ladder. So, as we know that ladder is ngayon lang na-discover na science is ang DNA natin is parang ladder. So, yun mga kapatid, just a short, no, na background about this. Bible is the beautiful science book. So, you just read and read it. For those who are lovers of science, fanatic of science, may I suggest, read this beautiful science book, mga kapatid. The creation, the evolution, nandito lahat. Which is the truth, no? Totoo at hindi haka-haka. No? The evolution, gusto niyo mag-read ng evolution about the theory of origin, no? Nandito lahat, mga kapatid. So, just having fun of reading the Bible. I encourage you to read it. No, read it, love it, no? No, kung ikaw masyado kang science lover, I think this is the right book for you, the Bible. Okay? Good morning, good morning, good morning sa lahat, sa lahat. Thank you for watching from Pangasinan. May the Lord bless you. No, ano bang lingwahe diyan sa Pangasinan? Pampangenyo ba? Pampangenyo? Yung mga Pampangenyo, no? Mga tribe, no? Praise God. Good morning, good morning. But before that, may I go in prayer first, no? Lord God, thank you, Lord, for this morning. Thank you for your loving kindness. Thank you for your faithfulness. Thank you for waking up every day. Every day is a miracle, oh God. Life is beautiful. Life is a gift, oh God. And thank you, Lord, that we will experience the beauty of life every day. And we can say, oh God, that we are so blessed to know you and to have you, Lord. We are the most beautiful. You are the most beautiful gift, oh God. Jesus Christ, our Savior. You are the best gift of humanity. You came for us just to rescue us. And Lord, in these last days, oh Lord, this world or Satan, the devil, try to snatch us out of your hand by deception. And Lord, open our spiritual eyes, our understanding, so that we can see what's this deception He is doing in these last days. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Wow, Ilocano pala ang Pangasinan. So, yung may Ilocano akong nalalaman, I think, Tibalasang. Ano ba yun? Mapintas Tibalasang. Ano ba yung Mapintas Tibalasang? Parang narinig ko yan eh. Ano po ba yun? Hindi ko alam yun. Is that a bad words? Mapintas Tibalasang. Is that a bad word? Sorry ha. A little Ilocano ba yun? So, ano bang Ilocano sa magandang umaga po? So, may magandang dalaga po. Magandang dalaga, Mapintas Tibalasang. So, I know a little bit of Ilocano. I thought that's not good word. From the word Mapintas Tibalasang. Kasi,
nung panahon na yun, may mga detachment ng sundalo. Almost all of the soldiers na nakadestino doon ay mga Ilocano. Tapos magsasabi siya sa mga babae doon, mapintas ti balasang. Yun pala, magandang dalaga. At naku po, napaka-jamming talaga itong mga sundalo na ito. Yun pala, magandang dalaga. Wow. Ano ba sa Ilocano ang magandang umaga? Please comment, Sis De La Cruz, no? Para mabati natin ang mga Ilocano nating mga viewers. Hallelujah. Praise God. So, magandang dalaga. So, mapintas ang umaga. So, isa na lang na word ang kailangan. Mapintas di umaga ba? Praise God. Pasensya na kayo kay parang may mga plem konti sa atin. So, let's go to our topic. The mutation, mga kapatid. Ano ba itong mutation, no? So, a little description of mutation, mga kapatid. Hallelujah. Are you following me, mga kapatid? Please like and share para mas marami tayong maaabot, mga kapatid, na mga kababayan natin, no? Hallelujah. Praise God. So, please like and share. So, hallelujah. So, the meaning of mutation, mga kapatid, parang evolution din ang mutation, no? Its other word for mutation is evolution. Sabi dito, parang, praise God, no? An organism that is different from others, no? An organism, it is different from others, mga kapatid. So, wait lang. Hindi ko mabasa kasi. I-up ko muna to. So, dito na lang yan. Praise God. Bahala na matabunan yung ano ko. Ang mukha ko. So, meaning of mutation in English is an organism that is different from other of its type because of the permanent change in its genes. This mutant lack a vital protein which gives them immunity to disease. So, ang mutation, mga kapatid, an organism or organismo na different from other. It types of because of permanent change in genes. So, nag-mutate ang ating genes. For example, mga kapatid, no, may mga mutation na nangyari when you married, no? When you marry Pinoy and tinatawag nating Pinoy at saka itong Pinoy at saka foreigner, mga kapatid, no? Masasabi nating parang dalawang genes yan, mga kapatid, and it's called, may mga mutation talagang nangyayari sa genes nila. Kasi nga, Caucasian or Caucasian at saka Asian, no? Foreigner, British or Pinoy, mga kapatid. So, the result is there will be some mixing of genes, mga kapatid. So, that would be a part of mutation, mga kapatid. So, maraming mga factors, mga kapatid, about this mutation as we learn a little bit, mga kapatid, no? I-learn natin a little bit ang mga types of mutation, mga kapatid. No? What are the types of mutation? So, please follow me, kapatid, no? The example, no? May mga example. What is the example of mutant or mutation, mga kapatid? Medyo science ito, mga kapatid. Medyo mahihirapan talaga ang walang background sa science, but sige lang, bear with me. I try to explain it the best I can, the understanding I can. So, example of mutation in the animals are those born with extra body parts, no? Makikita natin sa mga animals, mga kapatid, tinatawag yang natural mutation. Kasi hindi naman yan
base sa experiment, that is what we call natural mutation. Parang nagbabago, no? Mutation or evolution. Parang nag-adapt siya sa new genes or new environment. So, example of mutation, animals are those born in extra body parts. So, makikita niyo two-headed snakes. Makikita niyo sa mga viral-viral ngayon, mga two-headed snakes, mga cyclops animals, mga carabao, no, mga kanding, mga goats na isa lang ang mata. The cyclops, no, the four-legged ducks, no, makita ninyo, cyclops kitten. So, those are part of tinatawag nating mutation, mga tinatawag nating abnormalities, no, what we call mutants, no. May mga movies na ngayon na sinasabing mutants about X-Men, no. They are man with powers, with extraordinary, because their genes are adapting, no, are being exposed to environmental factor, no, na expose sila such as mga chemicals, no. Yung mga movie natin na Pinoy, yung Plastic Man, no, na expose siya sa isang material, di ba? So, mga The Flash, yung mga The Flash na expose din siya sa lightning. So nagkaroon ng genetic mutation. Yung mga X-Men na expose sa mga materials, no? Brother John, yan ang nagpabi, nakawa, deadma sila sa realities na ginawa nila. Praise Jesus. Benz Morales from QC, Quezon City. See, let's continue. So that's the part of mutation, mga kapatid. Everything na ma-expose ka, your DNA will adapt, no? So maybe there is mga factor na bakit nagkaroon ng mutation. It is what we call internal. Ano bang internal? May mga problema sa loob or genes ng body mo, or tinatawag nating external, sa labas, no? May mga toxic materials na nagiging dahilan or chemicals na nagiging dahilan na nag-mutate ang body mo. For example, no, makikita natin yan sa mga nanay, no, mga nanay na pregnant. So, dapat kung ikaw pregnant nanay, you need to eat healthy foods. You need to rest well, magpahinga ka ng mabuti. You need to be in a stress-free environment. Kasi pag stressor ang environment mo, nanay na nagdadala ang tao, may tendency na magkaroon ng genetical mutation yung dinadala mo sa loob ng tiyan mo, mga kapatid. So that's why may makikita tayo mga abnormalities pag birth, no? Pag parang mga mongoloid features kasi nagmi-mutate, no? Lalo-lalo na during the time of pregnancy, no? Grabe ang bisyo mo, no? As a mother, mabisyo ka, puno ka ng sigarilyo, alcoholic, ano pa, no? Nagpupuyat sa kasusugal, kamamadyong, kahit buntis, ganyan. So there will be a cause and effect because of external factor. But mayroon naman tayong tinatawag na internal factor. Parang namamana natin sa ating genes and pass on from generation to generation. Galing sa kanunuan mo. No? Kaya nga, may mga taong sinasabi, wala naman kaming twin. Walang twin sa amin. Bakit may twin sa mga apo? Kasi nga, it runs through the genetic code. Maybe sa mga kanunuan mo. Kaya nga, may makikita tayong mga tinatawag na albino. No? Yung mga albino is parang mga anak araw. Sabi nila, anak araw. Sa amo, sa Bisaya, mga kuan daw, inkanto, but that's not inkanto. That is part of genetic mutation, mga kapatid. Genetic mutation, yes. Mag-coffee muna tayo, kapatid. Parang kwentuhan lang to.
Hindi tayo maging serious. So, mutation, makikita mo sa mga animal. So, tinatawag itong mutation. So, there are factors, mga kapatid, no? There are factors, masasabi nating, no? There are factors, mga kapatid, na masasabi nating, what are the forms of mutation? Mag-discuss muna tayo para maintindihan natin, mga kapatid, kung ano ba talaga ang mutation. No, we discuss a little bit. So, ito, mga kapatid, medyo science ito kasi ako, makadiscuss ako nito kasi may background ako din na science, mga kapatid. So, what are the 4 types of mutation? There are 4 types of chromosomal mutation. Ang tawag nito chromosomal. Number 1 is deletion. From the word delete, no? Nagbabago ang isang genes ng isang tao, no? Because of tinatawag na deletion. May na-delete sa genes mo. No? May na-delete sa genes natin, mga kapatid. So, to understand more, I have to put a genes or itong DNA pictures para mas maintindihan natin, mga kapatid. So, what are the 4 types of mutation? There are 4 types of chromosomal mutation. Number 1 is deletion. From the word delete, no? May nawala. Number 2 is itong tinatawag na duplication. Ano naman yung duplication? From the word duplicate, may nadagdag. Amen? And number 3 is inversion. From the word baliktad, no? Imbes papunta sa taas, ang nangyari inverse, napunta sa baba. And number 4 is itong tinatawag na translocation. Ano bang itong translocation? From the word change, change, no? And location means lugar, no? Imbes doon siya sa right, translocation, pumupunta ang genes mo sa left. So that is the 4 types of what we call mutation, mga kapatid. So I believe marami tayong mga watchers na mga medtech, microbiologist, mga medical departments na mga kakilala natin. So they understand what I'm talking about, yung nasa medical side. But itong mga kababayan natin na hindi talaga, wala talagang background, so mahirapan talaga nito, mga kapatid. Pero just bear with me kasi we will explain it the best and the simplest we can. So itong deletion, number 1, deletion, may na-erase. Itong duplication, may nadagdag. Itong inversion, bumabaliktad ang daan ng DNA. Ang translocation, is pumunta sa ibang mapuntahan or hindi dapat puntahan. So, that is the 4 types of mutation, mga kapatid. Are you getting, mga kapatid? So, please, bear with me. Amen and amen. So, thank you, mga kapatid. So, naintindihan po ba natin ang 4 types, mga kapatid? Naintindihan po ba natin ang 4 types of mutation? So, a little review. Deletion. Ano yung pangalawa? Duplication, inversion, at saka, the last one is, ano yon? Translocation, mga kapatid. So, isa-isahin natin para mas malaman natin kung ano ba to. Ano ba talaga ito? Ito, medyo mahirap ito na topic. Pero, gilang, little by little, we will understand this topic, mga kapatid. So, number 1, ay discuss ko is about itong deletion. So, deletion. Deletion mutation occurs
when the part of the DNA molecule is not copied during the DNA replication. This uncopied part can be as small as a single nucleotide or as much as entire chromosome. No? Mga scientific na talaga to. So, may picture ako mga kapatid to understand more. No? Sorry to this topic. This is the very complicated topic mga kapatid. So, hindi lahat makaintindi nito. So, deletion, ganito ang mangyari mga kapatid. To understand, picture na lang tayo. Hindi na lang natin i-push yan. So, ito ang nangyayari sa genes natin. No? Ito ang strand ng genes natin. Ang deletion, ang nangyari, na-cut. No? Yung blue part na yan mga kapatid, supposed to be, nandyan yan, na-cut. No? Either natural way, or tinatawag na unnatural way. Parang gituyo or talagang kinat artificially or it part of the mutation mga kapatid. Alam nyo kapatid, ang mutation nangyayari na during the time of Adam and Eve. Take a look mga kapatid, how the Lord, but in a natural way of mutation. To understand, no, bakit isa lang ang ating ancestor, si Adam and Eve. Kung makikita natin, may mga Asian, African, may mga Western, Caucasian, iba-iba ang mga feature ng eyes natin. Why? Because the Lord did it in a natural way. That's powerful is our God. Yun ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga nag-mutate, no? Ang mga Filipino, mga tropical countries, ganito ang skin. Kasi kung ano ang environment mo, automatically mag-adapt yung feature ng katawan mo. Yun talaga ang tinatawag na natural mutation. So, kung nandoon ka sa mga malalamig na lugar, syempre, your DNA will be changed into na suitable or compatible sa lugar na nilagay sa iyo ng Lord. So, kagaya natin, tropical country tayo. So, tropical country are mostly country nga medyo mainit. So, that's why ganito ang skin pigment natin. Kayong manggi, no? But kung pupunta ka sa galing ka dito, tapos pupunta ka sa cold country, mag-change man konti, no? Parang lumiliwanag kasi nga namumuti ka, pag balik ka dito, mangingitim ka uli kasi nga we adapt the environment naturally according to the design of the Lord. So, easily we can adapt the environment. So, itong deletion, mga kapatid, back to the deletion part. No, may na-delete. Okay? So, naintindihan niyo ba ito po, kapatid? So, may mga deletion na nangyari, either man-made or natural-made. So, slowly, we could understand that, mga kapatid. So, ano ba yung the next? Ano ba yung next is what we call next to the deletion is what we call ano yung pangalawa? Types of mutation. Itong sinasabing duplication, mga kapatid. From the word duplicate, no? Duplication as related to genomics refers to type of mutation in which one or more copies of DNA segment which can be small as few bases as large as major chromosome region is produced. Duplication occurs in organism.
So, napakatindi ito. Picture na naman ang makapaliwanag dito, mga kapatid. What do you mean by duplication? So, ito ang nangyayari sa duplication, no? Ito ang nangyayari sa genes mo sa duplication. Imbis sana, kunti lang, ilang layer lang, 2 layer lang, ang nangyayari, mga kapatid, ginawang double. No? So, deletion. So, kaya nga, mga kapatid, ang nangyayari nito, during the immunization, may mga hukus-pukus na nangyari. No, hukus-pukus na nangyari. So, just bear with me, mga kapatid, na slow ako. Kasi nagkuha pa ako ng mga pictures dito na mga mga file ko ba. So, ang nangyayari, mga kapatid, ito ang ating DNA. No? Ang ginagawa ng mga antikristo ngayon, ginamanipulate nila, ginaiba-iba nila itong original na pattern ng ating DNA. Ang tawag nito, DNA manipulation. Gaya nitong vaccine, Neuralink, microchip, no? Bakulam, artificial intelligence. So, there is what we call duplication and deletion happening, mga kapatid. Nagkaroon ng dagdag bawas. So, hindi lang pala politika ang dagdag bawas, mga kapatid. In these last days, pati na ang ating DNA, may dagdag bawas na palang nangyayari. Amen? Are you getting, mga kapatid? So, supposed to be, ang ating katawan, ang ating DNA, ay tinatawag na double helix. Ano bang double helix? Parang hagdanan, pairing, mga kapatid, pair. Pares yan. That's why tinatawag na helix. No? So, double helix ang ating DNA, mga kapatid. Ang nangyayari nito, dinagdagan. That's why, ang tawag ng pagdagdag, mga kapatid, is tinatawag itong duplication. Dinuduplicate ang ating DNA na magiging tinatawag na from double helix to tinatawag na triple helix, mga kapatid. Amen? Are you getting, mga kapatid? So, from double helix na DNA, nagiging triple helix. So, ano ang tawag dyan? Ang tawag dyan is duplication. Amen? Dinagdagan ng isa pang strand. Amen? Are you getting, mga kapatid? Medyo malalim ito kasi DNA na to. Ako rin, medyo nahihirapan din ako mag-explain dito, pero just bear with me. No? From 144, mga kapatid, kasi itong 144, it's 72 plus 72, kasi nga, may paternal tayo, tinatawag na paternal. From mother, 72, from father, 72 din. So, ang nangyayari ngayon, kaya we come up the word or the numbers na tinatawag na 144. Amen? Are you getting? 144,000 chromosomes or genes na nasa loob ng ating katawan. And each genes, nagdadala siya ng code, mga kapatid. Each genes, nagdadala siya ng code. So, dito ko na lang ilagay. Sa baba. So, to understand what happened in vaccination, mga kapatid, nangyari, duplication ang nangyari, mga kapatid. May 72,000 genes ka galing sa dad mo or sa papa mo plus 72 genes
galing sa mama mo, that's the equivalent of 144,000. Naintindihan niyo, kapatid? So sabi dito, ganyan muna natin yan dyan sa baba. Sabi dito, ang nangyayari, nagkakaroon ng duplication. Duplication as related to genomics refers to type of mutation in which one or more copies of a DNA segment, which can be as small as a few bases, as large as major chromosomal region, is produced. So from 2 helix, isang pair sa mama at isang pair sa papa, 72,000 genes plus 72,000 genes is equivalent to how much or how many? It's equivalent to 144,000. Ang nangyayari ngayon, through tinatawag na DNA manipulation, dinagdagan ng isang strand from 2 helix, double helix, nagiging ngayong triple helix. So, nagiging triple helix. 72 plus 72, dinagdagan ng duplication from the word duplicate, kaya nagiging another 72. So, 72 plus 72,000 plus 72,000, nagiging 216,000 imbes 144,000. Nagiging superhuman ka na. Mutate ka na into a superhuman. That's why ang discussion ko last week, it's about itong human 2.0 or upgrading human. So sa loob ng gene, sa loob ng katawan mo, no? Sa loob may nangyayaring duplication ng genome or ng genes, mga kapatid. 216,000. So paano ito nagiging 216,000? When we multiply 600 times 60 times 6, it's called, the result will be 216,000. And you can come up the 366. So, is that coincidence, mga kapatid? Coincident ba yan? Or it is really planned? And it was prophesied in the Bible. Grabe ang sharpness at ng tinatawag nating perfect ang sinabi ng Bible na you cannot buy and sell unless you have the mark on your forehead. Forehead kasi, mga kapatid, is not really literal na forehead, but it talks about your DNA. The central, di ba? May sinasabi tayong central nervous system. Pag sinasabi nating central nervous system, yung center kasi ng ating pagkakakilanlan or ating pagkatao ay tinatawag na DNA. Di ba? As we could see from sa mga science, sa mga medical field, from cell to mitochondria, from mitochondria to the cell, and to the cell, cellulose, hanggang sa pinakamaliit na tinatawag na DNA. So, makikita mo, kaya nga sinasabi sa Bible na Satan will put a mark on your forehead, not talaga literally na forehead. Dalawang meaning yan. Either tinatawag nating deeper meaning and superficial meaning. Ang totoo na sa forehead mo talaga, kasi sa buy and selling, sa forehead, no? Or sa mata. Part pa rin yan sa forehead. But the deeper meaning of forehead
it means the very central of your body or the DNA, pinaka maliit na parte ng katawan mo, or the tinatawag na the book of life, the origin of life. So that would be your DNA, mga kapatid. So ang nangyayari sa mutation, mga kapatid, nagkakaroon ng duplication. Ang ginawa ngayon, itong bakulam, nagkaroon ngayon ng duplication, mga kapatid. May dinagdag, mga kapatid. Why? It's part of upgrading. Kasi you cannot add the system if you will not upgrade into human 2.0 or transhumanism. No? Kung walang change of DNA, mga kapatid, hindi, mahirapan silang i-push ang kanilang system. Kasi itong system nila ay technology ito. No? Kaya, they want to change your DNA from human, which is the second stage of human, to be transhuman. Yon, mga kapatid. Kaya nga, itong napapanood natin ng mga X-Men, no, mga kapatid, mga X-Men movies, mga Iron Man, mga Avengers, Avatars, these are the predictive programming of what is about to come. The destruction about to come. Kung ano po ang mangyayari sa ating DNA. So, naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Siguro ito, mahirap itong intindihin. As I have said, sa mga hindi medical field. But through pictures, I can share to you what's going on your body. So, from human, in order to upgrade, dinagdagan nila ang yung DNA ng triple helix, naging from double helix, or one pair na nagiging one pair, nagiging 1 and a half pair, kasi may isang strand silang dinagdag, na from 144,000 na nagiging 216,000 genomes. And if you compute it, 600 times 60 times 6, you come up with 216,000, and that is the 3 squared 6. That's why in Revelation, those who have wisdom, kailangan talaga ng wisdom bago ito maintindihan. Because it's related pala ito sa science, mga kapatid. That's why it says in the Bible, as we read, mga kapatid, basahin natin itong mabuti. No? Sa Revelation 13:18, this calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is man's number, and his name is 3666. This calls for wisdom. Kailangan talaga ito na pag-aralan ng mabuti. And now, mga kapatid, science revealed it, that there is duplication or mutation happening inside our DNA. Are you getting, mga kapatid? That's why itong transhumanism na nangyayari, mga kapatid, this is so deadly, mga kapatid. Thank you for watching, Sis Beng. Are you getting, mga kapatid? Kaya nga, mga kapatid, protect your DNA at all times. Because the project transhuman, is going to hunt us, those who are pure-blooded human, na nag-remain, na hindi untouched. That's why in Matthew 25,
Talk about the virgins. It's not virgin na physical virginity. No, it's deeper than that. It's pure DNA intact. No? Intact DNA. Not untouched. Untouched by manipulation. Untouched by science. Untouched by technology. That is what we call virgins, mga kapatid. That's why, no wonder, mga kapatid, I have good news for you. Good news! Ito talaga si ating enemy, no? Si Elon Musk. Itong enemy natin si Elon Musk, no? Elon Musk talks to purchase Marvel Studios from Disney. So ito is another move, mga kapatid. Bakit kaya si Elon Musk talks to purchase Marvel Studios? As we know, these Marvel Studios are one na naga-movie ng mga transhuman movies. Ano? Sila ang mga production ng mga transhuman o predictive programming. Bakit kaya bilhin niya? Ano sa palagay nyo? Comment below. Bakit kaya bilhin niya, mga kapatid? What do you think? Comment below. Bakit bilhin ni Elon Musk ang Marvel Studios from Disney? Bakit kaya? There is hocus-pocus going on. Why? True. Kasi dito, pag mabili niya itong Marvel, the more he educate people through movies of what his project implementation of transhumanism. That's why bibilhin niya. Bilhin niya ang Marvel Studio from Disney. Para to educate. Yeah, mga kapatid, ako nga ngayon, hindi na ako nagtitingin, miski noon, hindi ko feel na magtingin ng mga movies ng mga Disney, Marvel. Yes, maganda dahil fictional, dahil so attractive and so mind-boggling effects. But, totoo lang, mga kapatid, all of that are demonic-inspired movies. Kaya nga, mga kapatid, yung mga kids natin, stop them from watching Disney. Mga Maleficent. Alam niyo yung Maleficent, mga kapatid? Kung napanood mo ang Maleficent, makikita mo doon na ang evil naging good. Diba? Ang evil naging good. Thank you, Sis Beng. Mind conditioning na sad pastor. Praise Jesus. Totoo yan. Mind conditioning. Si Maleficent, tingnan nyo sa Disney, ang mga bata, gina-mind conditioning ang mga bata that evil is good. And evil is a savior sa Maleficent na movie. Maliliit pa na mga bata, ma-program ang kanilang mind that Satan is a savior and a good and a source of blessing and compassionate and loving. That's why many young generation today are Satanists.
in watching movie alone. Many kids worshiping Satan because of that movie Maleficent. So the deception part there is education to promote transhumanism. That's why mga kapatid, kung ikaw, parents ka ngayon, stop your children from watching movies of Disney. Mga Frozen, mga Snow White, these are all demonic inspired. Buti pa mga kapatid, expose nyo sa Superbook. No? Kaya nga, ang Superbook may AI na din doon. Si Gizmo. Kahit na ang Superbook, pinasok na rin ang transhumanism. Kita mo doon si Gizmo. At yung mga effects nila na portal-portal. Kahit si Superbook hindi nakaligtas sa transhumanism agenda ni Satan. Praise Jesus. So, medyo okay pa ang Superbook konti. Kahit may AI, at least, word ni God. Kasi in Colossians or Philippians, whatever the motive, as long as the gospel will be preached. So the motive there is a little bit transhumanism, but the gospel will be preached. So, okay lang. Kaysa Disney, purely Disney. No? So, are you getting mga kapatid? This is the big company production. So, mahaba-haba itong transhumanism topic mga kapatid. This is not overnight teaching. Kasi, nag-live ako ng transhumanism. 1 week na ngayon, hindi ko pa natapos. Kasi ang daming revelation na dina-download ni Lord sa akin. Ang daming revelation talaga. Maybe next week, still, nandito na tayo sa part 5. Part 6 na naman tayo next week sa transhumanism. Kasi sa mutation pa lang, isa pa lang ang na-discuss ko dito, itong duplication. Hindi pa tayo nakapunta o nakaabot sa deletion, sa inversion, sa translocation. I-discuss natin yan isa-isa mga kapatid. So every day is a learning for us. Are you getting mga kapatid? So ngayon mga kapatid, I stop it stop na ako mga kapatid. So the next segment ko tomorrow, resume muna kasi Sunday mag-worship tayo sa Panginoon. But on Mondays, mga kapatid, ano ba itong X-Men origin na ito? Bakit may metals? Ano bang mga predictive programming na ito? I will discuss to you about these elements na nilagay kay Wolverine na naging mutant siya. At ano bang related yan sa Bible? And by the ways, there are mutants in the Bible. Just a little overview mga kapatid. May mga mutant na sa Bible na tinatawag na sons of Anak. No? The sons of Anak. Praise Jesus. So, may mga mutant na sa Bible mga kapatid. Baka sabihin nyo, hindi naman yon biblical ang sinishare mo, pastor. So, itong Numbers, mga kapatid, sa Numbers 13:33, we saw the Nephilim. Oh, these are the mutants.
These are the fallen angels that having intermarry with beautiful woman. We seems like grasshopper in our eyes and we look the same to them. So yung mga 12 spies pumunta nag-spy sa land of Canaan. Kita nila doon na parang grasshoppers lang sila. These are the sons of Anak. So mutant, mga kapatid. So this will be my topic, the next live segment. So as of now, I suggest or I advise you, no, mga kapatid, to stay virgins, to stay intact, protect your DNA at the last breath. Protect the 144, which is the original DNA of God in your life. Protect it at all costs of deception, of manipulation. Protect. Kaya mga kapatid, ayong may mga Christian na may mga anak na still in school. But there comes a time, this is one of the tests of the Lord. Pag aabot sa point na yung bakulam, you cannot go to school or enter campuses, school institution, kung walang bakulam. I think it's about time that you decide, mga kapatid, if you will still let your children to go to school. Kasi may mga laws na din. Niyan, habang nandyan ka sa school premises, the school have authority over your child with or without your permission. No need na. Permitted by parents kung magpabakulam as long as you are inside the school institution. I don't know anong mangyayari dyan sa kids. I don't know. But the vaccine or the bakulam now are getting simple and not complicated, mga kapatid. Uy, lindol mga kapatid, oh. Lumindol mga kapatid. Pura bakas. Jesus name. Malakas mga kapatid ang lindol. Lumindol mga kapatid. Jesus name. Praise Jesus. Lord, protect your people, O God. Protect us, O Lord. Don't let your people, O God, into destruction. In Jesus' name. Thank you, Lord. Spare us, Lord. Spare us, Lord. Lumindol kapatid. Nararamdaman nyo ba kapatid? Malakas. Hallelujah. Malakas. Sinong nakaramdam dyan mga kapatid? Please comment. Ang lakas ng lindol. Wow. We felt the power of the Lord. Hallelujah. Sinong nakaramdam ng kapangyarihan ng Panginoon? Hallelujah. Lord, salamat Lord. Malapit ka na talagang dumating, Panginoon. Malapit na talaga. Sinong nakaramdam mga kapatid? Hallelujah. Salamat Lord. Thank you for your power. God is coming, mga kapatid. So, kaya protect your DNA. So the future bakulam, mga kapatid, hindi na injection. The future bakulam is the simply and the most accessible way. Hindi na kasi alam naman ng mga
promotor nito na ang mga bata ayaw talaga or takot sa needle. Kaya na, ang bago nila ngayon is this Puff the Magic Dragon. Ipapuff lang sa nose mo. Automatic, the enzyme, the protein, pupunta sa forehead. And automatic, the protein will change the whole DNA of your child. At saka yung patch, mga kapatid. So, talagang the Lord is coming. Amen? The Lord is coming. So, lumindol, mga kapatid. Sinong naka-feel ng lindol? Lumindol ba dyan sa inyo si Patricia Tumali de Oro? Dito ang lakas. Si Patricia, bago lang kami na karanas ng lindol. Lumindol ba dyan sa de Oro? Na-feel ba nyo? Grabe, ang lakas nun. Siguro mga 6. Intensity 6. Praise God. So, in these last days, mga kapatid, protect your child kasi ipuff na lang, hindi na needle. Ang iba nga, patches. Patches, parang sticker na lang. Don't need na mga nurses or mga medical practitioner. Kahit ikaw mismo mag-administer sa mark of the beast. Ikaw na mismo. Hindi na kailangan mga doctors or mga nurses, mga BHW. So, careful tayo because this is part of agenda of transhumanism. What will happen after the child receive that? It can change the DNA mutation. There will be mutation happening to that, mga kapatid. So, God bless. And I have topic series pa rin ito, mga kapatid. Ngayon, dinidiscuss ko muna ang itong tinatawag na mutation. Kasi 4 types of mutation pala to. First is deletion. Second is duplication. Third is inversion. And fourth is translocation. So, ang ating na-discuss ngayon is duplication. So, God bless you, mga kapatid. Stay safe. I will pray for you. Lord, thank you, Lord. Shield your people in these last days for the coming destruction. Shield your people as Ephesians 3:40. We are being sealed by the day of redemption. Thank you, Lord, that as we are waiting for you, Lord, we are so excited and overjoyed, like the Magi when they see the North Star, when they see the signs that the location is in Bethlehem. They are so overjoyed, oh God, because they are watchers, they are watchmen. They are only one who determine that Jesus has come. Thank you. Thank you, Lord, for these watchers and watchmen who are watching this live. Continue, O God, to open our spiritual eyes so that we can see your glorious coming in these last days. In Jesus' name, Maranatha. Amen and amen.